So yung mga kasang no, lumipas na yung ating hinihintay na Pasko at update ko lang muna kayo dun sa ating mga alagang isda sa mga ginagawa natin dito dahil medyo hindi ko pa rin talaga sila nahaharap dahil nga medyo yung pakiramdam ko hindi pa rin talaga 100% na fully ako nakaka-recover sa sakit. So ito yung breed natin, no? Yung tinry nating i-breed yung ating male na Red Spartan doon sa ating female KCC. So nung nakaraan nga, yun yung video natin no, na nangitlog ito. Tapos yun nga na naipagsama natin. Tapos nilagay natin sa itlog. Nilagay natin yung itlog sa likod. So update ko kayo doon mamaya, punta natin yan. Yung itlog nila kung ano na nangyari, no, ilang araw na rin na nakalipas. Tapos ito yung ating NMAX. Ano pa rin to, no? Available pa rin to guys. Kung merong gustong bumili, available pa rin yung ating NMAX na Plowhorn. Tapos ayun, medyo mabagal lumaki yung mga Plowhorn natin na fry ngayon kasi nga malamig, hindi tayo makapag-pump ng pagkain kasi baka magkasakit sila. Tapos hindi rin ako nagto-Tubifex ngayon. Mga isang linggo na ako walang Tubifex. So pinapakain ko lang sila ng ano muna ngayon, na Okiko Platinum. At medyo malamig dito lalo na paggabi kaya daan-daan lang muna ako sa pagpapakain sa kanila. So ito pa rin yung ano natin, yung mga pinapalaki natin, no? Lagyan natin ng ilaw para mas makita nyo. So ito yung HB11 na mga natira sa akin. Meron akong parang 20 pieces na HB11 dito. Kaya wala pa ako nakita ng ano, no, na magandang, alam mo yun, lumabas na yung cock. Medyo alanganin pa yung size nila kasi wala pang 2 inches to mga to. So hintayin natin. At hindi ko nga mai-pump feeding kasi nga malamig. So chill muna sila dyan. Tapos yun sa ano, sa bago mag-summer maglalakihan yung mga yan. Yun, tsaka natin makikita yung mga inipon natin na isda na Plowhorn. Talagang lalabas yung mga yan. Makikita natin madaming grow outs. Kasi dito meron pa rin ako dito mga growths. Yung mga HB11 pa rin yan. So ngayon kasi mukha pa silang fry na ano lang ngayon, may kulay. Wala pa talaga yung may cook. Pero malapit na rin yan, mga isang buwan. Tingnan natin. Lalabas na rin yung mga potential niyan. Tapos yun, doon na tayo magsisimula makapag-grow out, makapag-ipon ng mga grow out. Tapos sunod-sunod na yan, no? Kasi marami naman tayong fry din dito. Marami naman tayong fry na kasunod, HB12, maglalakihan na rin yung mga yan. So mamaya silipin natin sila. Yan, dami ako ngayong Plowhorn. Mas madali pa kainin din pati pag ano, pag mga Plowhorn. Wala ako masyadong mga gahapis ngayon, tsaka mga molly. Tapos yun nga pala, no, yung ano natin, yung isang female natin na ano, blue polar parrot. Yan, ang itlog na naman siya. Pangalawang beses na to ng itlog. Yan, so sa susunod, sasamahan ko na ng male yan. Pipili tayo ng male doon sa mga kapatid niya. Yan, meron tayong mga kapatid niya. So 5 yung tinira natin, isa lang yung female. Hanap tayo ng kapares niya dyan. Tapos tignan natin kung makakapag-breed tayo o mas mabilis tayo makakapag-breed. Yan, medyo takot sila sa tao pero matured na rin yan, pwede na i-breed yan. Tapos yung pinaka-breeder natin, yung pares natin na breeder, dito pa rin. Tingin ko mangingitlog na naman ito. Noong nakaraan, meron silang mga fry. Tapos iniwalay nga natin sila, no, kasi kinakain nila yung fry. Kaya nilagay natin sila dyan para hindi nila makain yung fry nila. So ito yung mga fry nila. Ang mahirap lang dito kasi hindi ako nag-patch ng ng PBS Panay ang alis kasi namin. So hindi ko naasikaso yung mga pagkain nila, yung mga live food. Ang dami namatay na na fry. Meron ako dito nakita mga ilang peraso na lang. Yan, may mga lumalangoy-langoy pa dyan, mga ilang peraso. Pinapakain ko lang to ng powdered feeds. So mas maganda talaga pag live food, gaya ng DAP niya, tsaka live BBS. Pag may binibreed kayo mga isda, para sure talaga na mabuhay. Pag yung mga powdered feeds kasi hindi natin sigurado yan, minsan hindi nila kinakain. Meron pa pala ako dito isang ginagrow up. So yung mga 10 gallons natin dito, may mga may mga guppies to Lilinisan ko lahat yan. Ito meron pa nga dito feeder to.
Pag sasama-samahin ko yan, pipilihan ko yung mga guppies ko, tapos yung mga mababakante, lalagyan ko ng mga ano yan, ng mga grow outs na puro flower horn muna ako ngayon. Ngayong taon na to, puro flower horn tayo ngayon. So yung guppies kasi hindi na masyadong gumagalaw yan, wala masyadong bumibili na ngayon. Meron pa rin naman, no? Pero hindi na kagaya dati. So hindi ko siya pwedeng ilaban pa rin talaga na hindi natin mapipilit yan eh. Kahit gano'ng karaming guppies ang meron ako, hindi naman nabebenta. Sayang lang din. Minsan, alam mo yun, namamatay lang din. Tapos yung mga ano natin, wagtail, ayan, dyan pa rin. Mga wagtail natin, tagal din lumaki nito eh. Ayan o. Tagal nila lumaki. Hindi rin natin pwedeng bombayin sa pagkain niya. Namatay na nga yung isa dyan eh. May namatay na isang malaki dyan na galing doon sa farm. Kamusta na kaya yung farm, no? 1 linggo na hindi nakapunta doon. Mahigit 1 linggo na nga. So try natin sa mga susunod na araw na makapunta doon para masilip ko ano na yung mga isda natin doon, ano na nangyayari. So yun mga kasang, dito naman tayo sa likod. Ito gusto kong ayusan ito kasi yung pakiramdam ko kasi talaga hindi pa ako nagkatrangkaso ako 1 linggo na ata eh. Iba pa nga rin yung boses ko, di ba? Meron pa rin akong problema eh. So yung ating pair dito ng ng angelfish, lagi ito nangingitlog, weekly yata. Hindi naman nabubuhay. Meron pa tayong mga female dito na subukan natin yung yung kasali sa grow out challenge dati. Pwede na yata ang subukan i-breed yun. So yun, may mga tabs tayo dito na walang laman. Yan, iniisip kong ayusin yan. Tapos lagyan natin ng kahit tigi-tigisang string lang. Guppies or molly. Tapos yun, yung update natin doon sa binibreed natin o binibreed natin. Ito yung mga eggs. Yan, kita-kita nyo, puti na. Hindi siya nagtagumpay. So yung red Spartan, parang 5 beses ko na trinay yun. Tingin ko hindi talaga siya marunong mag-breed. Ayan, kasi yung female natin, naman, proven female naman yun. So, ayan, wala pa rin anak yung red Spartan natin. Siguro hindi ko na itatry yun. Nasayang yung nasasayang yung yung cycle ng itlog ng female. So, sa susunod na mangingitlog ulit yung female, i-breed natin ulit dun sa ating metal storm. Ayan, para meron tayong HB12 ulit. So ito yung ating metal storm na nakapagpahinga ng 1 buwan. Next time pag mangingitlog na yung female natin, isa lang natin ulit ito. Tapos tingnan natin kung masusundan pa yung ating HB12. Ito kasi yung tatay ng HB12 eh. Tsaka HB11 yan din yung tatay ng magkaiba lang ng female yan. So yan, unti-unti na lumalaki yung mga HB12 natin. January ang release nito eh. Magbibigay ako ng wholesale niyan, 50 pieces siguro. 50 pieces, tapos yung matitira yun yung i-grow out natin. Mura lang ako magbigay ng guys, ng wholesale. Talagang presyong pet shop lang. Pet shop. Presyong pet shop, mag-release ako ng 50 peraso, tapos yun. Mag-iwan tayo ng mga pang-grow out natin. Ang per peraso niyan 150 din. Pwede natin discount. So, yun. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Sana sa susunod medyo okay na ang aking boses. Alright, maraming salamat sa mga nanood, no? Peace out.